Alam mo ba kung bakit may allotment ang mga seaman? At bakit hindi buong sahod ang hawak namin habang nasa barko? Maraming tao ang akala nila pag seaman, sweldo lang ng sweldo. Tapos, hawak agad lahat ng pera. Pero ang totoo, matagal nang may sistema sa pagbabarko na tinatawag na allotment. At para maintindihan mo kung bakit meron ito, kailangan natin bumalik sa panahong wala pang online banking, wala pang GCash, wala pang internet. Noon kasi, sobrang hirap ng communication habang nasa dagat ang mga seaman. Hindi tulad ngayon na pwede ka na mag-message o tumawag minsan on board. Dati, minsan ilang buwan na wala kang connection. Yung pamilya mo sa lupa, naghihintay lang ng balita. At syempre, habang nasa barko yung seaman, kailangan pa rin mabuhay ng pamilya niya. May pagkain, bills, tuition, renta, at gamot. Tuloy-tuloy ang gastusin kahit nasa dagat ka. Ang problema nun, paano makakapagpadala ng pera ang seaman kung nasa gitna siya ng dagat? At doon nagsimula yung allotment system. Yung allotment, simpleng salita lang talaga yan. Galing siya sa word na allot o ibig sabihin maglaan. Parte ng sahod ng seaman ang automatic na inilalaan para sa pamilya o para sa beneficiary nito. Imbis na hintayin pang makauwi yung seaman bago magkaroon ng pera ang pamilya, automatic na pinapadala yung certain amount buwan-buwan. Kaya kahit nasa gitna kami ng dagat, may natatanggap pa rin yung pamilya namin sa lupa. Ngayon, marami ng online banking. May GCash na, Paymaya, bank transfer, halos lahat pwede na. Pero bakit hanggang ngayon may allotment pa din? Kasi malaking tulong pa rin talaga siya. Una, mas organized. Automatic na napupunta yung pera sa pamilya. Pangalawa, mas safe. Hindi lahat ng pera hawak on board. At pangatlo, discipline din. Kasi aminin natin, may mga tao na kapag hawak ang buong sweldo, minsan nauubos agad. At least sa allotment, may siguradong napupunta sa pamilya, savings o bills. Maraming tao kasi ang tingin sa seaman, malaking sweldo. Travel lang, pero hindi nila nakikita yung responsibilities sa likod nun. Hindi nila alam na minsan, bago pa dumating yung sweldo, nakaplano na kung saan mapupunta. Pang tuition, pambayad ng bahay, panggamot, at pang suporta sa pamilya. At minsan, may matira man o wala, tuloy pa rin sa trabaho. Siguro yung iba dito makaka-relate. Yung pakiramdam na mas masaya ka pang may natutulungan sa pamilya kaysa gastusin yung pera para sa sarili mo. Minsan nga, habang on board ka, ikaw yung tipid ng tipid. Pero okay lang yun sa'yo kasi alam mong may natatanggap yung pamilya mo sa lupa. Yan yung bagay na hindi nakikita sa social media. Nakikita nila yung barko, yung travel, yung port, pero hindi nila nakikita yung sakripisyo sa likod nun. Kaya kung may kakilala kang seaman, tandaan mo, hindi lang siya nagtatrabaho para sa sarili niya. Habang nasa gitna kami ng dagat, may mga taong umaasa at nag-iintay sa lupa at isa sa mga paraan para masuportahan sila yung allotment. May kilala ka bang seaman? Comment mo kung anong pinakaunang mong binili gamit yung allotment mo.